Marahan siyang ibinaba ng asawa sa kama. Ramdam niya ang paghaplos ng palad nito sa kanyang muka. She kept her eyes closed, waiting for his next move. Ngunit nang maramdaman ang tangka nitong pag-alis sa kanyang tabi, ay mabilis niyang hinawakan ang kamay ng asawa. I wanna change. Nauutal na wika niya. Can you get me something comfortable to wear, please? She saw him stare at her for a moment before he walked to their closet. Tumayo na rin siya. Narinig pa niya ang tila pagsinghap ng lalaki nang makita siya nito sa muli nitong paglingon sa kanya. She's not feeling so well, but she's fully aware of her actions. What are you doing? Funny, she chuckled. Nag-aalis ng suot, can't you see? Nakangusong bulong niya. Kainis. Hindi niya maabot ang suot na panloob. Naramdaman niya ang paghakbang nito palapit at ang pag-upo nito sa kanyang bandang likod. Let me. He unhooked it in just a snap. Ngunit bago pa niya tuluyang mahubad ang kasuotan, ay niyakap siya ng asawa mula sa kanyang likod. Ramdam niya sa higpit ng yakap nito ang nagbabaga nitong emosyon. I love you, wife. She was stunned. What? Did he just say? I love you so much. Ulit na bulong ng lalaki na nagpahikbi sa kanya. Naramdaman pa niya ang tila lalong paghigpit ng mga yakap nito na tila takot na makawala siya. Doon niya hindi napigilan ang pagkalas ng kanyang hikbi na natuloy sa pag-iyak. Hey! Nagulat pa si Lawrence na masuyo siyang iniharap at niyakap. May ilang minuto pa siyang nanatili sa ganong ayos bago niya kinalma ang sarili. You love me? She looked up and saw him. She bit her lower lip and wiped her tears. Sinungaling, aniya. If you love me, bakit mo ko iniiwasan na parang may sakit ako? Ni ayaw mo kong kausapin kahit lagi tayong magkasama. Lagi ka na rin late na uwi. Halos minsan na lang tayong nagsasabay sa hapunan. You were not even cuddling me at night like our first week. She pouted. Iyon ba yung love, ha? Nakita niya ang nununukso nitong ngiti bago siya marahan na hinalikan sa kanyang noo. I'm sorry if I made you feel that way, wife. I don't want you to do something that you will regret in the future. Kunot noong tumingala siya sa lalaki. She paused. Will I regret loving you? She felt him stiffed around her and a bit shaky. Saw him close his eyes and gulped. He released a deep breath at halos hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. You love me? Tila nananaginip na tanong ni Lawrence na hinawakan ng kanyang muka. She blushed and bit her lip. Hindi niya magawang iwasan ang tingin nito dahil sa mga maiinit na palad nito sa magkabila niyang pisngi. Well, bakit ba tila nahihiya na naman siya? She was practicing it before. Ang pag-amin ng huling alas niya upang mag-level up ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Nakakapagod pala ang pigilan ng pagmamahal sa gwapong asawa niya. Sobrang kaba ang kanyang nararamdaman dahil sa mga mata nitong nakatitig sa kanya. I will make you say it. He smirked and claimed her lips into a soft kiss that melted her heart. His kisses were so gentle that she almost cried. Nararamdaman din niya ang pabilis na tibok ng kanyang puso habang paunti-unti siyang sumasabay sa galaw ng mga labi ng lalaki. Ang mabagal nitong mga halik ay naging mapaghanap na sinagot niya sa pantay na intensidad. Tila ito gutom sa kanyang mga halik. Sa isang iglap ay naramdaman niya ang kanyang likod na lumapat sa kanilang kama. At muli ay hinalikan siya ng asawa. Agad bumaba ang kanyang kamay sa buhok ng lalaki nang bumaba ang halik nito sa kanyang katawan. Bawat galaw nito ay sinabayan niya ng may pagmamahal. At nang gabing iyon ay pinagsaluhan nila ang init ng bawat isa. Masaya si Nadine dahil alam niyang mahal siya ng kanyang asawa. At ngayon ay masasabi nga niyang ganap na silang mag-asawa ni Lawrence. Kinaumagahan ay nagising siyang wala na sa tabi ang asawa. Bumangon siya at nagmadaling nag-shower. Nang lumabas siya ng kwarto, ay nakita niya ang naghihintay na asawa sa harap ng hapagkainan. Wait! Pigil niya kay Lawrence nang makita ang tangka nitong pagsisimulang kumain. She took some satisfying pictures of the food together with her husband. At nang makontento ay pinayagan na itong kumain. She loves taking pictures and posting it online. Not for her followers, but for herself. Gusto niya kasing nababalikan ang mga ganitong pangyayari sa pamamagitan ng mga post niya sa IG niya. Lawrence,
Tawag niya sa atensyon ng lalaki na agad namang tumingin sa kanya. Napalunok siya nang muling bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa mga matang iyon. I want to ask you, she paused. Sobrang kinakabahan na siya. When did you start loving me? Tila natigilan nito at taimtim na tumitig sa kanya. Para bang nag-iisip kung sasagutin ba nito ang tanong niya o hindi. Then she saw the corner of his lips curved into a smile before he opened his mouth to give her an answer. The first time I saw you, Nadine. Naghihintay siya ng karugtong sa sagot nito, ngunit tila wala itong balak na palawigin iyon. The first time I saw you was when I attended your mom's. She cleared her throat. I mean, Mama's birthday. That too, he smiled. She pouted and frowned. Parang imposible naman na gusto mo na ako noon. Hindi naman halata. Lalo na nang maging boss kita, parang wala lang ang beauty ko sa'yo. Mahinang tumawa ang asawa at umiling. I don't do work and pleasure. I am already the happiest when you're just around. You being tied with me is a blessing. Agad nagbilisan ng tibok ng kanyang puso, ngunit bakit parang may kulang? Hindi pa rin ako naniniwala. Kahit isang hint, wala akong nakita na may crush ka pala sa akin. Ilang taon na tayong magkasama. Niloloko mo ko eh. He smirked. Bakit parang mas lalong kinabahan siya sa ngiti nitong iyon? Nang matapos kumain ay nagpresenta na siyang maghugas ng kanilang pinagkainan. Iniwan niya ito sa lamesa at agad hinarap ang lababo. Ngunit hindi pa man siya nangangalahati, ay lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maramdaman ang marahang pagyakap ng mga bisig ng asawa sa kanyang baywang mula sa kanyang likod. Ipinatong din ito ang baba sa kanyang balikat. Paano ba siya makakapag-concentrate kung naglalambing ito ngayon? Hey! Sa halip na sawayin ay tila naging iling ang kanyang tono nang maramdaman ang paghalik ng lalaki sa kanyang likod. Lalong naging mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sumusukong binitawan niya ang hawak na plato nang marahan siyang hinarap ng asawa. I love you. Malambing na saad nito. Nakailang lunok na yata siya dahil sa tensyon at excitement na nararamdaman niya. Hindi na siya nakatanggi nang hilain ang asawa sa kanilang kwarto. At muli ay nilasap nila ang wagas nilang pagmamahalan. Humiga ng maayos ang asawa bago ipinulupot sa kanyang katawan ang mga braso at inuna ng kanyang ulo sa dibdib nito. Hindi kita nahalata na talagang nagkagusto ka sa akin. Saad ni Nadine nang mahimasmasa na sila. Mahina itong tumawa at nagkibit balikat. Oh my heart, why are you beating so fast? Sino ba kasing may sabing i-deprive mo ang sarili mo? He sweetly smiled and hugged her tight. If only you gave me any hint na may crush ka sa akin, I will surely court you, my prim and proper secretary. Eh di sana matagal na kitang pinakasalan. She frowned and looked at him. At bakit ako magbibigay ng hint? Eh ikaw ang lalaki. Don't tell me na torpe ka sa akin, boss. She teased. Wait, tama bang narinig niya? Ginawa mo lahat para makasal sa akin? He smirked. Kinuha nito ang kanyang kamay at ipinagsiklop ang mga daliri sa mga daliri nito. Then slowly he confessed. That night I took you home and Mom found us in bed. She knew that we were together. I called them to send someone to change your clothes. I am sorry, wife. My mom manipulated us into our marriage. I had the chance to refuse but I didn't. Kumunot ang kanyang noo na tinawanan lang nito. Why will I refuse yun din naman ang gusto ko. Kahit hindi pa yun ginawa ni mama. Alam kong ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Apparently, mom knew my feelings. She used that chance and my inheritance to force you in marrying me. I'm sorry for being dork, my wife. Kung gayon ay ang ina nito ang may pakana ng lahat. She was right all along. I think may kasalanan din ako. Saad ni Nadine. Well, sa tingin ko ay may ambag din ako kaya ginawa ito ni mama. She said in an unsure tone. What do you mean? Nahihiya siyang ngumiti. Well, she was the first to notice my feelings that even I couldn't name it. You like me even then? Since when? Kitang-kita niya ang pagkamangha sa mukha ng kanyang asawa. Pagkamangha at sobrang saya na hindi niya maipaliwanag. She bit her lower lip and nodded. I think gusto na kita noon pa. I don't know when it all started. She shrugged.
It was a crush at first. Napaka-misteryoso mo kasi. You wouldn't smile. You're smart. You're workaholic. Para hindi mawala ng trabaho ang libu-libong umaasa sa'yo. You're a good son, and you are good as well. Tumikhim siya bago muling tumingin sa mga abuhing mata nito. You're handsome. Nakita niya ang malawak na ngiti ni Lawrence bago ito malakas na tumawa na ikinasama ng kanyang loob. Hey, I'm confessing here, and there you are laughing? Iritable niyang sabi na lalong ikinatawa nito. Umupo ang asawa at hinawakan siya sa magkabilang balikat na hinarap sa kanya. I'm laughing because I am so happy, wife. He hugged her so tight and kissed her temple. Kung alam mo lang kung gaano mo ko napasaya. Nakanguso siyang tumingin dito at ganoon na lang ang saya na kanyang naramdaman nang makitang nagsasabi ito ng totoo. His eyes were looking at her with love, with happiness, and with sincerity. He kissed her lips and looked at her more. I will give you everything for you to stay by my side. I will not love anyone but you. I love you so much, Nadine. It will be the end of me if you will leave me. Sa sandali ay nakita nga niya ang takot na bumalatay sa mga mata nito. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng lalaki at binigyan ito ng isang madiin na halik sa labi. I will not leave you. Ngayon pa ba na mahal mo pala ako? Isang tipid na ngiti ang binigay ng asawa bago nito muling sakupin ng kanyang mga labi sa isang mainit at punong-puno na pagmamahal na halik. Highs, every day was like a dream. Hindi inakala ni Nadine na mararamdaman niya ang sobrang kaligayahan sa piling ng asawa. May halos 3 buwan na rin mula nang magpakasal sila at hindi niya pinagsisisihan ng binuksan niya ang puso para dito. Napapadalas ang out of town nilang mag-asawa simula nang umamin siya sa kanyang nararamdaman. Madalas na rin siya nitong isama sa tuwing aalis ito at kakailanganin ng mga ilang araw sa ibang bansa para sa ilan nitong kumpanya. She was there not only his secretary but his wife. Ngayon nga ay halos kakauwi lang din nila mula sa 2 linggo nilang bakasyon sa New Zealand. Noong una ay sinabi nitong business meeting ang pinunta nila doon, but he lied. Wala pala silang kakatugpuin doon, bagkus iyon ang naon siya minilang honeymoon nang magpakasal sila. Kaya pala sobrang busy ng asawa at halos hindi na umuwi ilang linggo bago ang bakasyon nila ay sa paghahanda sa araw na iyon. Those 2 weeks were the best days of her life. Yung araw-araw na kasama pa lang niya ito sa kondo ng lalaki ay sobrang ligaya na niya. What more? Nang makasama niya ito sa bakasyon na silang 2 lang. Mula sa airport ay sinundo sila ni Maximo na naging pansamantalang reliever ng asawa sa mga naiwang negosyo nito. Nalaman niyang bukod sa pagiging kanang kamay ay may ituturing na isang malapit na kaibigan din ito ng asawa. Tulad din ng amo nito ay hindi rin ito mahilig ngumiti sa ibang tao, bukod marahil sa kanya. Minsan nga ay napagkakamalan nitong boyfriend niya dahil sa iilang pangyayari na nakasunod ito sa kanya sa utos ng asawa. He has a dark complex with an Indian-American features. Nalilingunin mo talaga. May crush nga ang ilan niyang kaibigan dito. Do you have a girlfriend, Maximo? Hindi niya napigilang tanong na nagpatawa sa lalaki. Both her and her husband were sitting at the backseat of the car. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pagkunot ng noon ng asawa, kasabay ng pagpisil nito sa kanyang kamay na hawak nito. Honey, I'm just curious. Walang mali siya. Don't frown. Maximo chuckled and shook his head. Wala akong girlfriend, but I have friends. Ah, she understood the meaning of his friends. Sa bagay, gwapo ito. Muli niyang naramdaman ang pagpisil sa kanyang kamay ni Lawrence, kaya tumingin siya dito at kinunutan ito ng noo. Seloso mo naman? Si Maximo yan, oh. Narinig muli niya ang pagtawa ni Maximo, kaya lumingon siya rito. Ma'am, maawa po kayo sa akin. Baka bawasan ni boss ang sahod ko. Biro pa nito na lalong kinasimangot ng kanyang katabi. Just drive, Maximo. He grimly said that made her pout her lips. Yes, boss. Where are we going? Ilang sandali pa ay tanong niya ng iba ang direksyon na kanilang tinatahak. Home, he simply said. Hindi naman dito ang papunta sa kondo mo ah. Aniya nang initian lang nito. They entered an exclusive subdivision's gate. Na halos ikalula niya ang mga nakikitang bagay doon. Napawaw na lang siya nang tumigil ang kanilang sasakyan sa isang mataas na itim na gate.
They were welcomed by 3 uniformed housekeepers. Ipinakilala ang mga itong sina Nay Maria, nasa tansya niya ay may 50 taong gulang na. Si Myra, 25 taong gulang, at si Mang Simon, na siyang nagbukas sa gate, na siyang tumatayong hardinero at guard na rin ng bahay. This is our new home wife. Pinaghalong gulat at saya ang kanyang naramdaman sa sinabi ng asawa. It was a 2-story modern house with a swimming pool. Napakaganda ng pagkakagawa niyon. Mostly ay salamin ng mga dingding, kaya naman kitang-kita niya ang ganda ng loob niyon. This is wonderful. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Nakaka-inlove talaga ang bago nilang bahay. This is small, huh? He chuckled. Natandaan kasi niya nang tinanong siya nito mismo tungkol sa dream house niya. She said she wants a small house para magkikita-kita pa rin sila ng mga tao doon. Gusto rin niya ng swimming pool at glass wall. Hindi niya akalaing magagawa ang bahay na iyon sa loob lamang ng 2 buwan simula nang interviewin siya nito. Hindi kasi niya maituturing na maliit ang bahay. Everything is luxurious. Sa design, sa mga kagamitan sa loob. Nonetheless, she loves it. Really loves it. Come on, I'll show you around. Akbay nito sa kanya. Hindi siya nagkamaling mas mai-inlove siya sa loob ng bahay. The house has 4 bedrooms. The master bed, a guest room, and 2 more rooms na sinabi ng asawang magiging kwarto ng mga anak nila. It also has music room, theater area, game room at gym. Ang pinaka-favorite niya sa loob ng bahay ay ang kitchen at dining area. Kumpleto ang lahat ng gamit doon. Sa gilid ng bahay ay may space ng kanilang mga katiwala. They have their own mini house, na katulad ng structure ng main house. Nalaman niyang mag-asawa si Nanay Maria at Mang Simeon, kaya naman sa isang kwarto ang mga ito. May bukod namang kwarto si Myra. May sariling sala at kusina din ang mga ito doon. The master's bedroom is the best room inside the house. Do you like our new home? Gulat na tumingin siya kay Lawrence. Do I like it? Are you serious? I love it so much. She encircled her arms around his nape and gave him warm kisses. Thank you, she sincerely said. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Aniya. I am glad. He sweetly smiled and kissed her waiting lips. Nang kumukulit ang mga kamay ng lalaki ay napahagikik siya. Hindi ka pa ba pagod? He grinned and shook his head. Never, love. Never. Nakangiti na wika ni Lawrence na lalong nagpakilig sa kanya. Ito na ba ang simula ng magandang samahan ng mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.